POV. Ngayon ang paglipat ng kapatid at ina ni Vivian kaya nagmamadali akong maligo para makababa na kaagad at makita ang mga ito. Nagdududa pa rin ako sa mga ito kaya hindi ko ipagpapaliban ng DNA test na gagawin kahit tutol pa si Vivian. Simula nang mag-announce ako na hinahanap ko ang mga magulang ni Vivian ay kung sino-sino na lumapit at pumupunta sa aking office para sabihin na sila ang mga magulang ni Vivian. Ngunit itong mag-ina lang ang may lakas na loob na pumunta sa bahay ko para magpakilala kay Vivian na sila ang tunay nitong pamilya. But still, hindi pa rin ako naniniwala. Maaaring gumagawa lang ito ng kasinungalingan dahil sa pera. Alam nyo na ang mga tao ngayon, pera lang ang kaligayahan. As long as there is money, everything will be done just to earn your trust. Para sa akin, gasgas na ang kwento na iyan. Kung nabibilog nila ang ulo ni Vivian, pues ako hindi. May kalalagyan sila sa akin kapag nalaman ko nagsisinungalin sila sa asawa ko. Hindi pa man nakabihis ay kinuha ko na ang aking phone para tawagan ng aking private investigator at ang doktor na kinausap ko for DNA test. I want you to investigate these people. Utos ko sa aking PI. Pagkatapos kong maisend ang litrato na mag-ina na nagpakilalang pamilya ni Vivian. Yes, boss. Sagot nito sa kabilang linya. Binaba ko na ang phone nang biglang may magsalita sa aking likuran. Excuse me? Boses ng babae iyon kaya kaagad ko iyong nilingon. Tumambad sa aking paningin ang ate ni Vivian na may daladalang maleta. What are you doing here? Kunot noong tanong ko rito. Nagpalipat-lipat ang paningin ito sa aking puson at sa aking maskuladong dibdib. Oh, I didn't think Vivian's older brother was so hot. Komento nito pagkatapos sa kuntitigan. I think I got lost. Hindi ko kasi makita yung room ko at nakita ko nakaawang ang pinto ng kwartong ito kaya napadaan ako. Hindi ko naman inasang ikaw pala yun nandito sa kwartong ito. Sagot nito. Well, let me tell you. Vivian is not my only sister. She is my wife. I said straightly. Ah, really? Halos hindi ito makapaniwala. Pero lahat ng tao akala nila magkapatid kayong dalawa. Dagdag pa nito. So, you're stalking my family? Dahan-dahan ako naglakad palapit dito. Of course not. Nakikita kita sa TV at nakikita ko rin ang kapatid ko. Ang pakilala niyo sa lahat, magkapatid kayo. But now, I know na hindi lang pala kayo magkapatid. Mag-asawa pa. Mukhang marami kayong tinatagong sekreto. Right, Mr. Burlington? Don't try to tell other people what you find out. Because when I found out you are not the real family of Vivian, I will just kick you out of here. I will put you and your mother in jail. I threatened. Halos maduling ito sa lapit ko rito. Sarkastika itong natawa. Teka lang naman, nagbibiro lang naman ako. Bakit ba seryoso mo? Dito bang kwarto ko? Kung dito, pwede na ba akong pumasok? No, this is not your room. Kaagad na sagot ko. Ganon? Tila na dismaya na sagot ng ate ni Vivian. Ate? Miggy? Boses ni Vivian ang narinig ko mula sa aking harapan. Kaagad namang humarap ang ate ni Vivian. Ah, my sister. I'm sorry, naligaw kasi ako. Kaagad na paliwanag nito. Take your sister to her own room, Vivian. Hindi yung kung saan sa kwarto siya pumupunta. Striktong utos ko kay Vivian. Vivian's POV. Umakyat muna ako para puntahan si Miggy pero nadatnan ko magkausap sila ni ate sa pintuan. Mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Anong pinag-uusapan niyo ni... Kaya Miggy? Tanong ko rito pagkatapos kong mailayo sa kwarto namin ni Miggy. Huwag mo na itago sa akin. Alam ko hindi mo siya kapatid at alam ko mag-asawa kayong dalawa. Sagot nito. Paano mo nalaman, ate? Sinabi niya sa akin. Sinabi sa'yo ni Miggy? Yes. Hindi kaagad ako nakapagsalita. So, kailan mo ako ipapasok sa kumpanya niyo? Hindi ko pa nasasabi kay Miggy, ate. I need a job, Viv. Kaya dapat nasabi mo na sa kanya. Hayaan mo, ate. Mamaya sasabihin ko kay Miggy. Thanks. You're welcome, ate. Dinala ko siya sa magiging kwarto niya at alam ko na gustuhan niya naman iyon. Wow. So nice. Mas malaki sa kwarto ko sa bahay. I think makakatulog ako na maayos dito. Komento niya. Umupo siya sa kama at biglang humiga. Pwede mo na ba akong iwan, Viv? Saan nito? Sure, ate. Iniwan ko na ito sa kwarto. Miggy,
Niyakap ko si Miggy habang pinagagapang ang aking daliri sa kanyang mabuhok na dibdiba. Nakaunan siya sa kanyang sariling braso habang ako naman ay nakaunan din sa kanyang dibdib. Nanonood kami ng movie. Tanging sagot niya. Tumingala naman ako para makita ko ang kanyang mukha. Pwede ba ako mag-request? Sumeryoso ang kanyang mukha. Anong request? Sa ate kasi. Parang nahihiya pa akong sabihin sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. What about her? Talagang pinanindigan mo ng kapatid mo siya? Kasi nararamdaman ko naman na talagang pamilya ko sila. Umiling-iling ito. Anong request mo? Sabihin mo na. Gusto ko kasi na ipasok mo sa kumpanya si ate. What? Napaupo ito sa kama. Pumayag ako dito sila tumira, Vivian. Pero hindi ko papayag na kahit sa kumpanya ay gusto mo ipasok ang impostor na yun sa company ko. Inis na sagot dito sa akin. Hindi naman impostor si ate. Pagtatanggol ko. Ano bang alam mo? Ang bilis mo magtiwala. Ang lambot ng puso mo para sa kanila. Wala nga silang proof na sila nga totoong pamilya mo. Dahil nararamdaman ko. Sagot ko kaagad dito. Whatever, Viv. Kung naniniwala ka na silang pamilya mo, pues ako hindi. Umalis ito sa kama at nagtungo sa banyo. Naiwan tuloy akong nakatulala sa kama. Good morning. Mukha kaagad ni Miggy ang bumungad sa akin. Nagbibihis na ito sa aking harapan. Hindi ka pa ba tatayo dyan? Gumalaw ka na dahil idadaan kita sa school mo. Ihatid mo ako? Yes. Napangiti ako at kaagad na tumayo sa kama para lapitan siya. Inayos ko ang kanyang necktie. Alam ko nakatitig siya sa akin pero binaliwala ko iyon. Namalayan ko na lang na dumampi na ang kanyang labi sa aking labi. Tinulugan mo ako kagabi. Sambit niya pagkatapos ng halik. Sorry, napagod yata ako. Muli niya na naman akong ginawaran ng halik sa labi. Susunduin na rin kita mamaya, kaya hintayin mo ako. Paalala niya sa akin. Ano nakain mo? Bakit ang bait-bait mo na sa akin ngayon? Pinisil ko ang kanyang mga pisngi. Because I love you. Kaagad na sagot niya. Napaawang ang labi ko. Hindi makapaniwalang sinabi niya iyon sa akin. You love me? Yes. Hindi ko napigilan ng mapangiti. Kinikilig na naman yata ako. Palagi niya nang sinasabi sa akin ngayon na mahal niya ako. Wala ka bang sasabihin? Tanong naman niya sa akin. Ano sasabihin ko? Mahal mo rin ako, something like that. Hinapit niya ang bewang ko. Kagatlabi ako napatingala sa kanya. Kapag sinabi kong, mahal din kita, ano na tayong dalawa? Nakangiting tanong ko sa kanya. We're a couple. Kaagad na sagot niya. Mas sinapit pa niyang aking bewang. Magkadikit na ang aming mga katawan. Hinalikan niya ako sa tungkay ng aking ilong at sa aking noo. You don't need to answer cause I already knew your answer. Dinampian niyang muli ng halik ang labi ko. Bagya ko siyang itinulak. May pasok pa ako, di ba? Baka naman malate ako kapag... Shit, I forgot. Baligo ka na. I'll just wait for you outside. Binitawan niya na rin ako. Tanaw niya ang pagpasok ko sa loob ng banyo. Third person's POV. Nadatna ni Miggy si Manang Lucy at ang nakatatandang kapatid ni Vivian sa kusina. Abala ang mga ito sa pag-aasikaso. Nang makita siya ng kapatid ni Vivian ay kaagad itong ngumiti sa kanya. Nakasuot ito ng backpack short at tila wala pang suot na bra. Kaagad na kumunot ang kanyang noo. Nakangiting binati siya nito. Good morning! Bati nito sa kanya. Gusto mo pa ng coffee? Pagtitimpla kita. Nakangiting tanong nito sa kanya. Humila siya ng upuan at muling tinignan si Venny. Pwede ba, kapag nandito ka sa bahay, ayusin mo yung pananamit mo? Wala ka sa sarili mong bahay or club para ganyang klaseng saplot ang suot mo. Nasarmunan niya kaagad ito. Umagang-umaga ay uminit na kaagad ang ulo niya. Bumaba ang paningin ni Venny sa sariling katawan. Sorry, sanay kasi ako na ganito ang mga sinusuot ko kapag nasa loob lang ng bahay. Nadidistract ka ba? Pasensya na ha, magbibihis na lang ako. Kaagad na hingi ng pasensya nito. Binaliwala niya na lang ito at tumingin sa ibang direksyon. Maya-maya lang ay dumating na rin sa Vivian. Good morning, Manang Lucy. Ate. Bati kaagad ni Vivian sa masayang tinig. Paano niya ba mapipigilan ang asawa sa mga desisyon kung ganito ito kasaya? Good morning, Bunso. Kaagad naman ang sagot ni Venny. Good morning sa napakaganda kong alaga. Sobrang saya ng anak ko ngayon ah. Kitang-kita ko sa kumikislap nitong mga mata.
Nakangiting komento ni Manang Lucy. Siyempre po, Manang, nandito po ang ate at hindi natuloy ang pagsasalita ni Vivian nang mapansing wala sa paligid ang kanyang ina. Si Mama, nasan? Tanong nito. Si Mama? Magang umalis. May nilakad siya importante. Hindi na siya nakapagpaalam sa'yo kasi ayaw kanyang storbohin. Sagot ni Vanny. Nang maalala ni Vivian ang kanyang tita Emily ay kaagad niya rin itong itinanong kay Manang. Si tita Emily po ba, Manang? Hindi pa po ba umuuwi? Hindi pa, Iha. Ang sabi niya sa akin bago siya umalis, mawawala daw siya ng ilang linggo at hindi niya pa alam kung kailan ang balik niya. Ganoon po ba? Napanguso na lang sa Vivian. Pinalingan ni Vivian ang tingin si Miggy. Nakaupo ito kaya nilapitan niya kaagad ito. Gusto mo ng coffee? Tanong niya kaagad rito. Pagtitimpla muna kita. Yes, I want coffee. Gusto kong ikaw lang magtitimpla noon para sa akin. Wala nang iba. Tila parinig na sagot ni Miggy. Kung saan nakatingin si Miggy ay doon rin napatingin sa Vivian. Napansin ni Vivian ang tila inis sa mga mata ng asawa na nakatingin sa kanyang nakatatandang kapatid na si Vanny. Tumikim si Vivian, saka umalis sa harapan ng asawa para ipagtimpla ito ng coffee. Pagkatapos may ipagtimpla si Miggy ay kaagad rin naman itong bumalik sa dining area para ibigay sa asawa. Ate, sabay ka na sa amin. Pagyaya ni Vivian ngunit kaagad na tumanggi si Vanny. Mamaya na lang ako, mamaya pa naman ang part-time ko. Tanggi nito. Sige, maiwan ko muna kayo. Magbibihis lang ako. Ayaw kasi ng asawa mo na ganito ang suot ko. Paalam ni Vanny, saka lumabas sa dining area. Puno ng pagtataka na tiningnan ni Vivian ang asawa. Vivian's POV. Habang nasa loob kami ng kotse ni Miggy at seryoso ito sa pagmamaneho, ay bigla na lang ito nagsalita. Bakit hindi na lang natin bigyan ng sariling bahay ang pamilya mo? Hindi ako sanay na nandoon sila sa bahay. Hindi ako komportable sa nagkukunwaring ate mo. Biglang salita ni Miggy. Sorry, pero pwede bang kahit 1 linggo lang, makasama ko man lang sila sa bahay? Promise, papayag ako sa gusto mo na ibukod sila ng bahay. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Miggy. Buti na lang talaga at napapayag ko na siya ngayon. Hindi na siya masyado stricto sa akin at hindi niya na rin hinahadlangan ang mga desisyon ko. Hindi na rin siya nagagalit sa akin. If that's what you want, but only 1 week, Vivian. Sa tuwa ko iniyakap ko siya kahit na nagmamaneho pa siya. Nabigla siya sa ginawa ko kaya natabig niya manibela. Muntik patuloy kaming madisgrasya. Shit! Alam mo nagmamaneho ako, bigla mo nila ako yayakapin. Inis na sabi niya sa akin. Pinanlakihan din niya ako ng mga mata pero unti-unti rin naman iyong nagbago nang makita niya sigurong takot na takot ako. Fuck! Are you okay? Naramdaman ko na ngayon sa boss niya ang pag-aalala. Okay lang ako. Sorry kung bigla kitang niyakap. Kung gusto mo akong yakapin, sabihin mo para hindi ako nabibigla. Mahinahon na ngayon ang boses niya. Are you sure you're okay? He asked again. Napatango na lang ako. Bigla siya lumapit sa akin at tiningnan niya ang likuran ko at mga paa ko. Ang kamay ko'y tiningnan niya rin. Bakit? Pagtataka ko. Sinisigurado ko lang kung okay ka. Nang masigurong okay ako, ibinuhay niya na ulit ang makina at pinaharurot ang kotse. Ilang minuto lang ay nakarating na kaagad kami sa university. Hinubad ko ang suot kong seatbelt at hindi ko inaasahan pagbubuksan pa niya ako. Remember what I said? I'll fetch you. Just text me when you're out. Muli ay paalala niya. Tumango-tango na lamang ako. Papasok na ako sa loob. Kagatlabi kong paalam sa kanya ngunit bigla niyang hinapit ang bewang ko. Hindi ko inaasahang hapitin niya pala ako para halikan sa labi. Sandali lamang iyon. Binitawan niya rin naman kaagad ako. Napalingon-lingon ako sa paligid baka may nakakita sa amin pero nagpapasalamat naman ako dahil wala ako nakitang tao. Mukhang nasa loob na lahat ng estudyante. Pumasok ka na bago pa kita higitin papasok sa loob ng kotse. Turo niya sa gate ng university. Bagay akong natawa. Papasok na ako. Kagatlabi kong paalam ulit sa kanya. Kumaway siya sa akin. Inaasahan ko ba nga hapitin niya ulit ako para halikan? Nakaka-adik. Ganito ba talaga kapag nagmamahal? Naaadik ka sa yakap, halik at sa mga haplos? Third person's POV. Nagmamaneho na si Miggy nang biglang tumunog ang kanyang phone. Hindi niya inaasahang tatawagan siya ni Dustin. Matagal na rin silang hindi nagkausap at nagkikita. Abala rin kasi ito sa panunuyo kay Irish. Hindi niya alam kung ano nangyari sa kanila dahil abala din siya sa buhay niya. Nabalitaan niya naman na magkaayos na mag-asawa. Yes?
Sagot niya rito. Available ka ba? Tanong ka agad nito. Bakit? Nababading ka na? Diretsong tanong niya. Kaagad itong natawa sa kabilang linya. Yayaan ko lang sana kayo ni Aaron na magbar. Magbabar ka pa sa lagay na yan? Paano sa Irish? Kapag nalaman niya ito, tsak magagalit na naman iyon. Huwag ka mag-alala, nagpaalam na ako sa kanya. Himalaya ata na pinayagan ka. Tanging tawa lang ang sagot nito. How about Harold? Won't you invite him? Hindi ko nga matawagan. Iniiwasan yata ako. Baka nga, nakausap ko pa lang yun nung nakaraang araw. Sinasagot naman niya mga tawag ko. Ikaw kasi, pinatus mo yung kapatid niya. Pinikot mo pa. Natawa na naman ito sa kabilang linya. Mahal ko eh. Ano pa gagawin? Kung hindi madaan sa santong dasalan, daanin na lang sa santong paspasan. Oto niyo yata yan. Baka akala mo wala ako nababalitaan tungkol sa'yo. Binaliktad niya sa akin ang pangaasar. Late ka na sa balita. I'm married and she's just only 18. What the fuck? Napamura ng malutong si Dustin. Nagtawanan silang dalawa bago tuluyan ang paalam sa isa't isa at magkikita na lang sa isang sikat na resto bar na palagi nilang tinatambayan. Saktong naibaba na ni Miggy ang cellphone nang muli na naman itong nag-ring. Nang tingnan niya kung sino ito ay nakita niya ang pangalan ng kanyang PI. Kagad niyang sinagot ang tawag nito. Anong balita? Mr. Burlington, tama pong information ay binigay ng nagpakilalang pamilya ng asawa niyo. Nakatira sila sa Bambang, Bougainvillea, 143 Street. So, ano ibig mo sabihin? Nagsasabi sila ng totoo? Sila ang tunay na pamilya ng asawa ko? Gulong-gulo na tanong niya rito. Hindi niya pa kasi naasikaso ang DNA dahil sa sobrang busy. Kapag nagkaroon siya ng time ay itutuloy niya na ang DNA test kahit pa may tumutol sa gusto niya. Sinasabi ko lang po, Mr. Burlington, na nagsasabi sila ng totoo. Namatay nga pala noong nakaraang buwan ang asawa ni Mrs. Vilma. Namatay? Walang sinasabi ang nagpakilalang ina ni Vivian. Iyon po ang nalaman ko. Nagtanong-tanong ako rito sa kanilang mga kapitbahay. Ang usap-usapan, namatay ang asawa ni Mrs. Vilma ngunit hindi nito nakuha ang insurance na dapat ay para sa kanila. Insurance? Yes, Mr. Burlington. Kaya naghihirap ngayon na mag-ina at kaya siguro naisip na rin lang magpakilala sa asawa niyo dahil kailangan nila ang tulong nito. Kaya pala, ganun pa rin yun. Meron pa din silang masamang motibo sa asawa ko kahit sila pa ang tunay na pamilya ni Vivian. Alamin mo kung totoo meron itong mga anak sa ibang bansa. Kapag nalaman ko nagsisinungaling sila about sa info na iyan, paalisin ko sila sa bahay ko. Dumiin ang pagkakahawak niya sa manibela. Yes, Mr. Burlington. Nang mailapag ang phone ay kaagad niyang pinaharurot ang kotse. Dumaan siya sa resto bar na tinutukoy ni Dustin. Paano niya ba matatanggihan ang kaibigan kung minsan na lang sila nitong nagkikita? Nauna siyang dumating kaya hinintayin niya na lang muna ito. Saka na lang siya o-order ng maiinom. Malayo pa lang ay natanaw niya na si Dustin at hindi niya inaasahang kasama nito si Aaron. Himala yata na pinayagan ng mga ito. Hey! Bati ni Aaron. Umupo ito sa tabi niya. Last time na nagkausap sila ni Aaron ay naalala niya pa na takot ito sa asawa kaya nagmamadaling umuwi. Nakapagpaalam ka ba? Tanong niya kay Aaron. Ako ang batas kaya kahit hindi na ako magpaalam. Sagot naman kaagad ni Aaron. Alam niyang sinungaling lang ito dahil alam niyang under ito ni Ashley. Anong iinumin niyo? Tanong ko sa dalawang ito. Nagkatinginan pa mga ito at mukhang hindi pa makapag-decide kung anong iinumin. Matagal bago mga ito nakasagot. Diyos lang sa akin. Sagot ni Aaron. Hindi niya napigilan na mapahagalpak ng tawa. Diyos? Ano pang pinunta natin dito kung Diyos lang naman palang iinumin mo? Tinawanan niya pang lalo si Aaron. Ibang-iba na ngayon ang kaibigan niya. Diyos na lang din sa akin. Segunda naman ni Dustin. What? Mas lalong natawa si Miggy. Kasunod ang pang-iling. What a laugh. Patuloy na umiiling si Miggy habang natatawa. Ano pa nga ba sa akin? Water na lang sa akin kung ganun. Natatawang saad niya pero mukhang seryoso talaga ang dalawa na juice lang ang iinumin ng mga ito. Restroom lang ako. Paalam niya, saka tumayo. Iiling-iling pa rin siyang nilisan ng dalawa dahil hindi makapaniwalang ang laki na ng pinagbago ng mga ito. Dati lang kahit ilang bote ng hard na alak ang iinumin ng mga ito pero ngayon, juice na lang ang katapat ng mga ito. Pagkatapos niya mag-restroom ay may nahagip ang kanyang mga mata sa ladies room. Familiar ang babaeng yun sa akin.
Bulong niya saka ito sinundan. Nang makita ang mukha nito sa kanya, tuluyan itong nakilala. Venny? Sambit niya saka mas binilisan ng paglalakad. Hinawakan niya ito sa balikat nang maabutan niya ito. Ikaw nga. Miggy? Tila hindi pa ito makapaniwala na nakita siya nito. Pinasadahan niya ito ng tingin. Anong ginagawa mo dito? Pagtataka na tanong niya sa babae. Ngumiti ito bago sumagot. Hindi ba dapat ako magtanong yan sa'yo? Kasi ako nagtatrabaho ako dito bilang waitress. Eh ikaw? Bakit hindi kita nakita kanina? Kararating ko lang. Kaagad na sagot nito. Alam ba ng kapatid ko na nandito ka? Maraming babae dito. I mean, iba't ibang klase ng babae. Hindi babae yung pinunta ko rito. I'm just here to meet my friends. Why am I explaining to you? Iniwan niya na ito. Hindi niya na hinintay pa na magsalita pa ulit ito. Miggy's POV. Huwag niyo sabihin na lasing kayo sa juice. Tanong ko sa dalawang ito. Kanina pa kasi hindi mapakali. Akala mo'y uminom ng alak na parang sinisilihan ng mga puwet. Hindi mapakali sa inuupan ng mga ito. I was waiting for Alice's call. She hasn't called yet. So she hasn't been looking for me yet. Aaron replied, What do you expect? Do you want your wife always to be looking for you? I suddenly laughed. Gusto mo yatang tinatawagan ka ng oras-oras? Pangaasar ko. Yes, gusto ko yung hinahanap niya ako. Anong oras pa lang naman? Nang sulyapan ko ang aking wristwatch ay bigla ako napatayo. Ilang oras na ba kami rito? Diyos lang naman ang iniinom namin pero nagtagal kami rito ng 3 oras. What the fuck? Nahawa na rin yata ako sa dalawang ito. Lumuwag na ang mga tornilyo sa utak. Damn it. Same as Irish. Hindi niya rin ako tinatawagan. Reklamo naman ni Dustin. Isa pa to. He glances at his wristwatch and stares at the screen of his phone. I just shook my head. Nagiging corny pala kapag na-in love. Pumunta lang ba sila dito para magpamiss sa kanilang mga asawa? Wala na yatang bukang bibig ang dalawang ito kundi kanilang mga asawa na nanahimik sa kanilang mga bahay. Paano naman ako? Hindi pa tumatawag o tumetext sa Vivian sa akin. Ibig sabihin hindi pa siya out sa school. Bakit pa namiss ko yata agad ang babaeng yun? Bitiwan niyo nga ako! Napalingon ka agad ako sa pamilyar na boses na narinig ko sa kabilang table. Si Venny nasa kabilang table, kinakausap ng 3 lalaki habang pilit na hinahawakan nito ang kamay. Hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko nga sa'yo, di ba? Mataray na sigaw nito sa lalaki may kulay brown na buhok. Bakit bang arte mo? Mas lalo pang hinawakan ng kamay ni Venny ng lalaki may kulay ang buhok at pilit na pinapaupo ito sa kandungan. Bitawan mo sabi ako! Pilit na pagpalag ni Venny. Tom, I can't just sit here while this man insults my wife's fake sister. Tumayo ako kaya napatayo rin ang dalawa. Where are you going? Aaron and Dustin asked at the same time. Save this woman from this pervert crazy man. Kaya mo na yan. Just tell us kung hindi mo kaya. Pabirong sabi ni Dustin. No thanks. Iniwan ko ang mga ito at nilapitan ang nambabastos kay Venny. Kung ayaw na babae, huwag mong pilitin. Sambit ko nang makalapit sa kanila. Nakaalis si Venny sa kandungan nito dahil bigla itong napatayo at napatingin sa akin. Miggy? Kaganito nagtago sa likuran ko. Sino ka naman? Knight in shining armor ka ba na babaeng yan? Natatawang tanong nito. No, but I care about her. The asshole laughed even harder. Bakit? Isa ka rin ba sa mga naging customer na babaeng yan? Natatawang tanong nito. Napalingon ako sa likuran ko para tingnan na may pagtatanong si Venny kung totoo ba ang sinasabi ng lalaking ito. Umiling-iling ito. Nagsisinungaling ang lalaking yan. Waitress lang ako at hindi ako pok-pok. Wala akong customer. Maniwala ka. Paliwanag niya. Kita ko naman sa kanya mga mata na nagsasabi siya ng totoo. Bago pa man ako makalingon pabalik sa lalaki ng bastos kay Venny ay may matigas na kamao na tumama sa mukha ko. Fuck! I almost fell to the floor. Buti na lang naitukod ko mga kamay ko. Pinunasan ko ang aking pisngi na alam ko nagkasugat dahil sa lakas ng pagkakasuntok ng lalaki na ito. Traidor. Tumitira ng patalikod. I suddenly stood up to punch him. I hit him in the jaw. His face sunk to the floor. Kagad na tumayo ang mga kasamahan nito at sabay nila akong hinarap.
Akmang susuntukin nila ako nang biglang may humawak sa kamay ko. Nang tingnan ko ito ay kamay ni Venny Iyo na mariing humahawak sa pulsuhan ko. Tara na, hindi mo na sila kaya. Hinila na lang ako nitong bigla palayo sa dalawang nagtatapang-tapangan pa. Sa wakas, dumating na rin ang mga bouncer. Inawat ng mga ito ang tatlo. At least nakasuntok ako sa lalaki may kulay ang buhok. Tumigil lang si Venny na makarating kami sa bar counter. Habang tanaw ko naman ang dalawa, sa Aaron at Dusty na tila walang nangyari sa dalawa, pasimpleng nakangiti habang kinakawayan ako. Kahit kailan talaga, ang dalawang ito, kahit may nangyayari na wala pa rin sa kanila, dahil na lang ang dalawa, nagawa pa akong tawanan. Buti na lang dumating ang mga bouncer. Hingal na salita ni Venny. Kaagad kong winaksi ang kamay niyang nakahawak sa kamay ko. Sinamaan ko kaagad ito ng tingin. Salamat ha. Dagdag pa niya. Next time, be careful with the customers. Their skirt is too short. Yung iba naman dito hindi ganyan kaikli ang suot ng uniform. Ganito kasi yung mga nakasanayan kong isuot eh. Feeling ko kasi komportable ako kapag ganito mga suot ko. Hindi na ako nagsalita pa. Tinalikuran ko ito para puntahan sa table ang dalawa. Teka lang. Napalingon ako rito. Hinabol pa niya ako. Gagamutin ko yung sugat mo sa pisngi. Hayaan mo sana akong gawin iyon bilang pasasalamat sa pagtatanggol mo sa akin. No need. I can manage. Sagot ko sa kamuling tinalikuran na ito. Ngunit humarap din naman ulit para ipaalala sa kanya. Huwag ka nang sumunod. We're not too close for you to follow me. I said strictly. Hindi na rin naman na ito sumunod pa. I told you, you can do it. Aaron gave me a high five when I approached the table. Kahit siguro mabugbog ako doon at mag-agaw buhay, hindi niya ako tutulungan. I shook my head at them. They just laughed. Alam naman namin kayang-kaya mo. But, sino nga pala yung babaeng tulungan mo? Parang masyado naman yata kayong close. Intrigang tanong ni Dustin. She's nothing. She's my wife's sister. Well, it's not sure if she's actually Vivian's sister. I'm still investigating. Tumango-tango si Dustin. I have to go. My wife is craving watermelon seeds. Aaron suddenly stood up. O mo sabihin buntis na naman si Ali? Sabay naming tanong ni Dustin. Nagkatinginan na lang kami pagkatapos. I don't know pero mukhang buntis na nga ulit. Ngiti-ngiti na sagot ni Aaron. In love ang loko. Kapapanganak lang ni Ali, buntis na naman? Ano ba yan? Hindi naman halata na mahilig ka? Asar ni Dustin. Patunay lang na matapang sperm ko compared to yours. Aaron wink at Dustin. Langyang sperm yan. Napamura ng malutong si Dustin. Iiling-iling na lamang ako. Naisip kong wala pa nga pala akong lahi. Paano ko ba mabubuntis si Vivian kung buntis pa siya ngayon? At ang pinakamasakit sa ibang lalaki. Tom, hindi ko tuloy maiwasang mainggit sa dalawang ito. Vivian's POV. Bye, Viv. Paalam ng dalawa sa akin. Nakasakay na mga ito ng taxi habang ako'y nandito pa sa waiting shed. Nakalimutan ko i-text si Miggy o tawagan na lang kaya. Sakto naman na malakas ang ulan pagkatapos ng klase. Kinuha ko sa bag ang aking cellphone para i-text si Miggy. Ngunit bigla itong nag-block out at tumunog ang low-bat tone. Low-bat? Napakamot na lang ako sa sarili kong batok. Nakalimutan ko nga pala itong i-charge kagabi at kanina ngayon nasa 5% na lang ito. Hindi ko tuloy ma-text si Miggy. Paano na? Magtaksi na lang kaya ako. Nababasa na ako sa lakas ba naman ng ulan. Nang mapansin ko may sasakyan na papunta sa waiting shed na ito. Saka ko lang napansin na kotse iyon ni Miggy. Huminto ito sa tapat ko. Ibinaba nito ang tinted window saka ko lang ito nasilayan. Hindi nga ako nagkakamali. Kotse nga ito ni Miggy. Sumayas ako. Sinasabi kong ang lakas ng ulan kaya hindi ako makakalapit sa kanya. Binuksan nito ang pintuan ng kotse at naghubad ng jacket at saka ito tuluyang lumabas. Tom, hindi ba sabi ko, i-text mo ako or tawagan mo ako kapag naka-out ka na? Bakit hindi mo ginawa? I waited for your call and text. Naiinis naman ang tono ng pananalita nito. Ginawa niyang shield sa ulan ang jacket niya sa akin para hindi ako mabasa. Pero dahil sa lakas ng ulan ay nabasa pa rin ako. Nang makapasok kami sa loob ng kotse niya, saka ko palang sinagot ang tanong nito. Lobat yung cellphone ko. Hindi ko nga pala na-charge kagabi at nakalimutan ko rin sabihin sa'yo kanina. What if hindi ako pumunta dito? How long will you wait in that waiting shed? You know it's late and it's dangerous to be alone in places like this. Sermon niya tuloy sa akin.
Sorry, di ko naman alam na lobot ako eh. Isa pa, sasakay na rin sana ako pero salamat dahil dumating ka. Napansin ko ang sugat sa pisngi niya. Ano nangyari sa pisngi mo? Hinaplos ko yun kaya hinaplos niya rin. It's just nothing. Something just happened earlier. Nakapagsuntukan ka? Tumangutango naman ito. Sino naman kasuntukan mo? Tanong ko pa ulit sa kanya. Wala yun. Huwag na natin pag-usapan pa. Gamutin mo na lang ito pagdating sa bahay. Pinuhay niya na ang makina. Okay. Sagot ko na lang.